What's up everyone? So this is Sir Jay and for today's video, pag-usapan natin guys yung mga do's and don'ts sa pag-create ng data flow diagram. So prerequisite ito guys nung previous tutorial nung pag-create natin ng data flow diagram. Unfortunately, may mga nagpapacheck kasi ng data flow diagram na yes, napanood nila yung video pero hindi pa rin nila ma-identify if yung data flow diagram na create nila is tama or hindi. Okay? So magpapakita ako sa inyo guys ng dalawang klase ng data flow diagram dito. Dalawang system na meron data flow diagram. Aalamin natin guys kung ano yung mga tama sa kamali dun sa ginawa nila. Okay? So, let's start. So, unahin natin guys yung level 0. Okay? So, eto sa level 0, eto naman yung katumbas niya na level 1. So, again, every time guys na magkakreate tayo ng data flow diagram, the first step pa rin dapat is, ang inuuna natin is yung tinatawag natin na level 0. So, dapat, eto yung tinatawag natin na first step. Okay? For the second step, ito naman yon. Okay? Ito naman yung ating level 1. Ito yung ating second step. So, if ever guys na kailangan magkaroon ng level 2, so on and so forth, so discretion na yon. I mean, hindi yun pala discretion, pero syempre, depende yon kung ilang process yung naging total. Okay? So, paano ba natin malalaman guys, first thing, if kung tama ba yung ating data flow diagram from level 0? So, tandaan natin guys, kapag ka level 0 yung ating data flow diagram, meron lang dyan guys na dapat na tatlong elements na dapat kayo nakikita. Una, dapat meron niyang isang process. Okay, one process, isang process, paulit-ulit yarn, one process, and then kailangan meron din tong, ano pa ba dapat na meron dito? Kailangan may isang process, and then may entity, depende kahit ilan yan, okay? And then meron to dapat na data flow. Okay? Context diagram or level 0, dapat no data store. Okay? So, ito yung palagi nating tatandaan. So, again, kindly screenshot. Kailangan daw kapag meron tayong context diagram level 0, dapat isa lang daw yung process nun at yung process nun dapat is yung name ng system. So, in this context diagram, ang name ng system nila is Maternity Clinic Management System. So, iyon yung name ng process at nakalagay doon is 0. So, I already discussed kung paano to ginagawa. Okay? Kindly go back lang doon sa tutorial ni Sir Jay. Okay? So, meron daw entity. So, ito yung mga entity natin. Okay, ito yung tatlong entity. So, depende yan sa system nyo kung ilang yung entity na meron kayo. Wala namang limit kung ilan yung entity. So, kailangan daw may mga data flows. Yung mga data flows, ito yung mga arrow. Okay? No data store. So, hindi kayo allowed guys na magkaroon kayo ng tinatawag natin na data store on your context diagram level 0. Tandaan palagi iyon ha. Tapos, take note nyo rin guys yung mga ruling. Ito, madalas tong nakakalimutan. Natandaan natin palagi guys na bawal ang, ito yung mga don'ts. Okay? Bawal ang data store to entity. Okay? Kahit na level 0 or level 1, bawal yon. Bawal din ang tinatawag natin na entity to entity. Napaliwanag ko na to dati. Okay, so kailangan din, bawal din natin gawin yung tinatawag natin na data store to data store. Yan, bawal din to ha. Huwag kakalimutan nito ha. Okay, so yan. So, ito yung mga don'ts kapag kagagawin. So, kailangan kapag meron kayong data source na entity, dapat dumadaan muna sa process. Iyon, pinaliwanag ko na iyan ha. Kailangan entity, process, entity. Data store, process, and data store. Okay, data store, process, entity. So, that should be the proper way kapag mag-create kayo ng data flow diagram. So, i-check nyo mabuti yon. Meron ba kayong mga symbols, guys, na nag-connect ba yung ating data, yung entity natin papunta kay entity? Minsan kasi, merong iba, nagko-connect yung dalawa. This one. Okay? Bawal yan. It's not allowed. Okay? So, kailangan dumadaan muna kay process. Okay? Saka pa lang mapupunta kay entity. Either level 0 or level 1, kailangan ganoon ha. Okay? So, let's delete this part. Okay? Asa na ba? Ang hirap namang mag-delete dito. Okay? So, ang hirap mag-delete. Paano ba? Ayun. Yung.
Okay, sorry. Ayan, so anyway, so check na muna natin again kung tama yung ginawa nila. So far, ang mga do's and don'ts lang naman natin kapag ka magkikreate tayo ng context diagram, level 0, check lang natin una. Ang una kong chine-check dyan is yung mga name ng mga data flow nyo. Bawal dito may verb. Pagka verb, action word. Bawal may nakalagay na manage. Bawal may nakalagay na access, basta verb, action. Bawal yon sa data flow. So far, dito sa ginawa nila, wala naman ditong mga verb. Okay, so tama yung kanilang context diagram level 0. Okay, data flow diagram pala, level 0 or context diagram. So tama naman ito ha. So ito yung level 0 nila. So again, i-check lang natin yung mga symbols. Tama naman yung symbols. Isa lang yung process. Okay, may mga entity. Tapos yung data flow nila, wala namang mga nakalagay na verb. Okay? So, tingnan nyo yung pagkakagawa nila, sobrang linis. Ang ginawa nila, pinaghiwalay nila guys, yung paglagay ng mga incoming saka outgoing. So, lahat ng mga incoming nila kay midwife, nasa taas at lahat ng outgoing nasa baba. Huwag nyong i-alternate kasi masyadong magulo yon. Okay? So, okay naman iyon, pero medyo magulo siyang tingnan. Kaya, pag sama-samahin nyo on your level 0. So, again, from their level 0, wala silang problema. Tama. Okay? Ang check nyo lang kung may verb ba na nakalagay dito sa data flow or wala. Tapos, isa lang ba yung process nila. And then, syempre, you always check the symbols. Okay? So, in this case, tama naman iyon. So, puntahan natin yung kanilang level 1. So, eto guys, level 1, which is the second step. So, tandaan nyo guys, ang level 1 natin is nakadepende lang ito guys doon sa ating level 0. So, hindi kayo pwedeng mag-step ng level 0, ng level 1 nang wala kayong level 0. Okay? So, kasi, kailangan meron tayong tinatawag na data balance. Ano yung data balance na tinatawag? Kung ano yung nakikita natin na data from the level 0, dapat nakikita natin na data rin from the level 1. So, ano yung first rule? Okay, ano yung unang technique? Bilangin nyo guys kung ilan yung incoming and outgoing nyo from the entity ng level 0. So, puntahan natin si Doctor. So, from the Doctor, ang kanilang incoming, papasok, ibig sabihin, dalawa. 1, 2. So, puntahan natin si Doctor dito. Si Doctor, tingnan nyo, mali na agad. Okay, kasi isa, dalawa, tatlo. Okay? Tapos, ilan daw yung outgoing niya? Isa. Papalabas. Dito, isa. Tama naman. Pero dito, mali. Kasi, dalawa, dito sa context diagram level 0, pero pagdating kay level 1, tatlo na yung incoming ni Doctor. So, it's a big no-no na. Mali na agad iyon, ha? So, paano natin pa i-check? Aside from that, check nyo pa kung ang inyong level 0 ba, yung mga name mismo ng entity na yon is the same as the same. So, ano ibig sabihin ko doon? So, tingnan nyo ito, ha? So, from the level 0 dito, si Doctor, okay, si Doctor is nakagbibigay siya ng patient record. So, kailangan, ora mismo, dito kay level 1 nyo, kailangan si Doctor, nagbibigay siya ng same na data, patient record. So, ibig sabihin, nagmamatch, tama iyon. Hindi pa pwedeng nabago yung name, ha? Hindi pa pwedeng pag dito nakalagay is patient record, dito ang nakalagay is, client record. So, kailangan magkamukha yung name nila parehas. Tingnan pa natin. Si Doctor may incoming na patient details. Si Doctor may incoming na patient details. Okay, tama. Okay, meron naman dito, medicine details. Dito may medicine details. Gets? Okay? Tingnan nyo, saan ang galing yung prescribe? Samantalang kay level 0, wala naman kayong prescribe. Actually, mali nga kasi verb. Okay? So, makikita nyo dito pa lang error na ito ha. Okay? Kasi una, hindi balance from the level 0. Yung prescribe, hindi natin nakikita from the level 0. Pero again, ang basis is the level 0 itself. Ano pa? So, kung titingnan natin dito, unang-una pa lang, may error na. Kasi balikan nyo yung ruling kanina. Bawal ang entity, tsaka data store. Kailangan may nakagitnang process dito. Okay? So, ayan, error yan. Kasi si data store dumiretso kay entity. Okay? So, tingnan nyo palagi yung mga rulings na iyon, ha? So, again, from the data balance, yun yung tinatawag natin. Let's go naman kay midwife. Kay midwife, bilangin natin. Ang incoming niya, isa, dalawa, tatlo. Okay, kay midwife, ang incoming niya, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, ang outgoing niya, isa, dalawa.
Ang outgoing niya, isa. So, hindi na balance. So, yun yung tinatawag natin na balance. Kailangan magkasing dami yung bilang at magkamukha yung data na pumapasok. So, tingnan naman natin si patient. So, si patient naman natin, asan ba si patient? O, dito. O, mali na agad. Kasi, binabago niyo yung pangalan. Example, dito nakalagay patient. Dito, nakalagay registered patient. Hindi pa pwede iyon ha. Kung ano yung name ng entity nyo mismo from the level 0, dapat magkamukha. Kung patient dito, dapat patient din yon. O bilangin natin ang incoming. Incoming kay patient, isa, dalawa. Incoming kay patient dito, isa. O nawawala yung isa. Okay? So, hindi na siya balance. So, kapag ka binilang agad-agad ng panel nyo yan at nakita na meron na kayong imbalance sa mga data, error na agad yun. Okay? Ano pa ba yung mga kailangan tingnan dito? So, kapag ka may level 1 kayo, tingnan nyo din guys is kung yung mga process nyo is merong incoming and outgoing. Okay, minsan kasi naglalagay kayo ng isang process, may incoming lang tas hanging na walang outgoing. So, hindi pa pwede iyon ha. I already discussed that on the uh, discussions ng pag-create ng data flow diagram. Okay, so kindly go back na lang doon. Okay, so eto isa mali yung context diagram, data flow diagram. Pakita ko sa inyo guys yung tinatawag natin na tama yung data flow diagram saka context diagram. So, puntahan natin yung level 0 nito. Ayan, so kaway-kaway sa mga estudyante ko na gumawa nito. Actually, ang dami nilang data pero na-organize naman nila ng tama kung ano dapat yung mga nakikita. So, isa-isahin natin. Okay? So, hindi ko na i-check yung mga symbols kasi na-check ko na to. So, check nyo na lang mabuti. Okay? Kung may mga verb, ganun. Okay? So, first, let's try to check the notification service. So, sa notification service, tingnan natin. Yan. So, notification service is meron tayong isang incoming, isang outgoing. Isang incoming, isang outgoing. Incoming pala, outgoing. So, ano incoming dito? From the level 0, viewer activity. So, viewer activity. So, tama. Okay? Incoming ulit, notification. Notification. O, balance. Okay? So, yung iba ang ginagawa yung notification nilalagay after the process. Hindi. Kailangan, guys, sa pagtingin ko pa lang dito, dapat yun na mismo yung binibigay ko. Yun na mismo yung incoming, outgoing, nagmamatch from the level 0. O, tingnan naman natin si media content provider. Ilan yung outgoing? Isa, dalawa. Incoming, isa. So, media, ano yun? Media content provider. Okay? Dalawa outgoing, isa incoming. O, tingnan natin yung data. Ang pumapasok ay media content provider, viewer preferences. Viewer preferences. O, magkamukha. O, di ba? Okay? Ano yung outgoing? Media metadata. O, media metadata. Di ba? O, then, recommendations. O, the recommendations. The process, madalas hindi ko na chinecheck kasi kayo mas nakakaalam ng process, no? Most likely lang, chinecheck lang namin kapag ka nasa data flow diagram is yung mga ruling lang kung nasunod nyo ba or hindi. May data balance ba? Ganon. So, ano pa? Google Chrome extension. Google Chrome extension, viewer consumption, viewer activity. Okay, viewer consumption, viewer activity. Same. Isa incoming, isa outgoing. Isa incoming, isa outgoing. Okay? Makikita nyo agad-agad yan. Bilangin nyo. Eto, masyado nang madami. Okay, bilangin na lang natin. O sige, isa-isahin natin. So, go back in here. Sino ba ito? Ayan. System admin. Si system admin may ilang incoming? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, ano-ano yun? Viewers account. Content curation. Viewer activity report. Viewer feedback, viewer data request. O, ang outgoing, request report. Okay? So, same thing din dito, bilangin natin. O, incoming niya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, isa-isahin. Viewer insights, progress incentives, recommendations, web notifications, exported data. So, di ba may balance? O, yun yung balance. Okay? Data exportation request, viewing activity, account details, system feedback. O, ayan. O, balance. Di ba? So, ano pa ang check natin kapag tingnan natin kung tamang-tama ba ito or may error? So, i-check nyo lang if meron ba silang mga na-violate na mga rule
Oh, so far wala namang entity to data store. Oh, so okay na siya. Okay? Doon nyo makikita guys if tama yung create na data flow diagram or hindi. Okay, bilangin yung mabuti ilang incoming nyo from the level 0 at ilang outgoing nyo from the level 1. So I'll allow you to take a screenshot of this data flow diagram para mapag-aralan nyo kung ano yung tinatawag na data balance. Okay? Ito yung part ng sa level 0 at screenshot nyo naman kung ano yung itsura ng level 1. Di ba ang bilis lang naman? So, makikita nyo na agad kung meron kayong error sa data flow diagram nyo, ha? Kung meron dyang error sa data balance saka sa mga certain symbols. Kung nakalimutan nyo mga certain symbols at yung mga ruling, kindly go back lang do sa may former tutorials ko. Okay? So, ito yung level 0 nya. Double check nyo na lang. Yan. So, screenshot nyo and then check nyo mabuti kung paano nila ginawa yung data balance. Okay? So, that's all lang muna for today's video. I hope na may natutunan kayo dito sa pag-check nyo ng data flow diagram. If may mga questions, kindly comment something lang on the chat box. And I hope guys na kung may mga classmates kayo guys na kailangan pa talaga nito, i-share nyo na lang din. Okay? So, that will be all. Thank you.